Salamat sa iyo, walang imposible sa iyo. So hello guys, ito nga pala yung ginawa ko na all-in-one pedal board na may kasamang in-ear monitor at meron din siyang 4-camera video recording. Para malaman nyo kung paano ko ginawa, panoorin nyo po yung video. Alright mga guys, so ito yung ginagawa natin. Nagkalat dito sa kwarto natin mga guys dahil meron akong minomodify para sa ating in-ear monitor. So ito yung ating pinaka-mixer natin. Mixer input yan. At yung isa, ito naman yung mixer out. Mixer out dito ito. So bali katatapos ko lang mag-connect ng power supply at ito naman yung isa pang power supply. Itong power supply na to ay 9 volts para dito. So yung isa gagamit siya ng 5 volts na USB type C. So gagawin ko lang siguro diyan, gagamitin ko yung power bank. So yan, di pa tapos yung ginagawa natin mga guys. Ito ngayon yung pinagkakaabala natin. Bali ginagawa ko lang siya kapag hapon after pagkagaling ko sa trabaho, ginagawa ko ito. So siguro pang 3 days na ito na ginagawa ko. Yan, kasi nung dumating itong mga pyesa natin, binili natin sa Temo. At ito pala yung mga box niya, mga guys. Yan, micro audio. Ito yung pinaka box niya. At yung isang box naman ay ito. Ayan. Ito yung pinaka mixer out. Ito yung mixer in. Audio amp. Ayan, so yan yung mga pinaka diagram. Ayan. Ayan, pinaka diagram yan. Saan yung isang diagram? Ay, try ko. Sakit. Sakit sa paa. Sakit sa paa, magluhod-luhod. Alright. So sa ngayon, hindi nyo pa maintindihan ito kung itong ginagawa natin mga guys. Siguro ang nakakaintindi nito yung mga gumagawa ng pedal board at saka yung mga gitarista. Mga gitarista mga guys. So itong pedal board na ito ay ginagamit ko dito sa simbahan namin. Alright mga guys, so yan. Another day ulit ito mga guys. Bali ang oras ngayon ay gabi na. Yan 8:43 na siya mga guys. So almost 90% na ay gawa na itong ating pedal board na may in-ear monitor out, no? So ito yung parcel natin mga guys na nabili natin. Ito yung para sa in-ear monitor natin, yung wireless. Ayan. Ayun. Uy. Iba yung sana original ano. Iba yung tatak ng ano nyo. Tingnan natin. Akala ko iba kasi yung tatak eh. Ang binili natin M-Wave eh. Ayan. So ito yung M-Wave 10 ito mga guys. Ito pala yung lagayan niya, air bridge. M8 ba? M8. So ito yung M-Wave natin. M-Wave. Malaki pala siya no. Ayan, M-Wave. Alright, dalawa. Isang transmitter, isang receiver. So yan siya. Wala lang tatak no. Actually ano to, M-Wave WP10 ba yun? Ano natin? Ayan, ito yun mga guys WP10. WP10. Ayan. So ang kagandahan nito, pwede siyang mag-connect ng limang receiver. Dito nakasaksak yung speaker natin. Kunin ko nga yung speaker ko. So ito yung pinaka-headset natin mga guys. So ito yung kakabit natin. Alright, so try natin mga guys. So okay, naka-connect na. So ngayon,
Connect natin dito. Alright. So wala akong naririnig. Ay, mali ako. Mali. So, itong transmitter natin, dito nakakonect yung line in natin. Ito yung magta-transmit ng audio. So, ito yung pinaka-receiver natin. Ayan, receiver. Dito natin kakabit. Yun. Yun, narinig ko na siya. Yan, wireless. Tingnan natin kung marinig ng ano natin. Ilalagay ko sa sa speaker. You might normally not, and just in case something happens, you're Narinig good to na kaya? swap. It was kind of wild talking to So, yan yung Insta360. and I kanyang was like, sound. wait, you want me to try and break the lens on purpose? Diba? Alright, okay. Gumagana siya. Meron siyang stereo sa mono rito. So, naka-stereo tayo. Yan. Dito, meron ding stereo, mono. Yan, naka-stereo tayo. Nawala yung internet natin. Connection. What happened? Yun, okay. Okay, stereo. Alright, so gumagana yung natin, M-Wave WP10. Alright mga guys, so successful yung ating yung in-ear monitor natin. So na-testing ko na siya mga guys. So yan, yung ating pedal board. Bali may dinagdag tayo dito para magkaroon tayo ng pwede tayo mag-record from guitar effects natin. Magmula rito pwede tayo mag-record. So bali gumamit tayo ng DI box. Yan, ginamitan natin ang DI box. At ang diagram na ito ay papakita ko sa inyo later on na. So yan, explain ko lang sa inyo mga guys kung paano yung connection natin. Unahin natin yung power supply. Bali yung power supply na ito ay nandito sa ilalim ng vocal effects natin. At yung isang power supply natin ay dito naman, dito. So itong mixer natin, itong 4 channel na mixer ay 12 volts ang nito, supply. Ito naman ay 5 volts galing dito sa pinaka power bank natin. Ito naman normal na 9 volts. Yan, 9 volts, 9 volts ito. Ito 9 volts, 9 volts, 9 volts din. Ito ay 9 volts. So gumagamit tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 9 volts, isang 12 volt, isang 5 volt. So ayan. So bali yung guitar input natin, ayan, gumagamit tayo ng wireless. Ito yung receiver natin. So ang input natin ay magmula rito, wireless yung input natin. Then tatakbo dito sa guitar effects natin. At yung output ng guitar effects ay papasok ng DI box, no? So pagdating sa DI box natin, meron siyang dalawang output, yung unbalance at saka yung balance. So yung balance natin ay papasok ng mixer natin. Ito yung pinaka mixer input natin. At yung isang output ng unbalance natin ay papunta ito ng amplifier at nandito siya. Ayan, yan yung pinaka output natin. Papuntang amplifier na yan. So then after dito, then dito sa pinaka mixer input natin, dito na ngayon papasok yung lahat ng mga instrument. So dito nag-input ako sa 5 ng galing sa vocal effects. Ito yung vocal effects natin. So yung nakakonect sa headphone, papasok siya rito. And then meron pa tayong extra na input sa 2, 3 at saka 6. So pwede rito ipasok yung isa pang nagigitara at yung isa naman ay nagda-drums. Then pwede pa tayo mag-input dito ng mic siguro, no? Or organ or piano. Yan.
So, and then yung output nito, itong pinaka-output natin, papasok ngayon dito sa pinaka 4-channel stereo headphone. Yan. So, dito sa stereo headphone natin, dito ngayon nakakonect yung ating pinaka-wireless. Yung wireless ano natin, WP10 natin. Yan. Bali, ito yung transmitter niya. So, ito yun. Para ma-monitor natin kung ano yung pumapasok dito sa pinaka-mixer natin. And then, ito naman, itong output na to, yan, dalawang ano lang, kasi hindi siya stereo. Single lang. Mono pala, mono. So, bali, dito ko siya nilagay para sa camera. Ayan, para sa camera ito. At papunta yan dun sa pinaka, ano natin, sa pinaka GoPro camera. Yan, yan ang purpose ko. Kung bakit ganito yung wiring diagram natin. Naririnig natin yung tinutugtog natin at the same time pwede tayong mag-record. Kung ano yung pumapasok dito, mare-record ng camera natin. And then mamamonitor din natin. Yan. So, ang nakasaksak dito dapat stereo kasi stereo yung output nito. So, ang stereo lang dito ito. Then meron pa akong isa pang extra na headphone. Ayan. Kinumpare ko kasi yung output, no? Kung malakas or mahina sa wireless at saka sa headphone. Kaya yan, may isa pa tayong headphone. So ito yung headphone na yun. Ito yung connection niya. So ito yung input niya galing dun sa mixer out natin. So ganyan lang po yung connection natin. So far okay naman, nakapag-record ako kanina. So mamaya tatry ulit natin. So yan, medyo makalat dito sa aking kwarto dahil inayos ko yung mga connection. Yan. So wala akong cable na mahaba. O, dapat naka-angle para pwede natin itong tanggalin. Ito. Ay, saan ba yun? Ito. Itong connection na to, itong maiksi na to. Yan. Para naka-permanent na siya. So wala akong na haba-haba na cable. Alright, so bali yung unang design ko, bali ganito lang siya. So wala siyang DI box, no. So napansin ko dito sa unang diagram ko ay gumagana rin naman ito, okay rin naman ito. Kaya nga lang ang pagkakaiba lang dito yung out natin ay single lang yung out natin dito. Papunta lang mismo sa pinaka inner monitor natin. So hindi siya multiple output. So bali nag-come up ako ng isa pang design. So dito. Ayan. Gumawa ulit ako ng isang design. Ito na yung pinagsama ko na eh. Ayan. Para makuha ko lang yung pasikot-sikot na diagram. Bali ito na siya. Ito yung una natin. Ito na yung pangalawa. Meron na siyang DI box dito. So, ganito siya. Ayan. So, yan yung diagram ng ng all-in-one pedal board natin. So, ito yung guitar effects natin. Ayan. Ito yung DI box. Ito naman yung vocal effects. Ito yung mixer amplifier natin. Meron siyang 4-channel na stereo out. At ito naman yung pinaka-mixer amplifier natin na meron siyang 6 input. No? Kaya tinawag na 6-channel. So, umpisa natin dito sa pinaka guitar effects natin. So ito yung input ng guitar natin. Pwede tayong gumamit ng wire or wireless. So meron siyang dalawang output, isang left at saka isang right, no? So itong left natin na output, papunta yan sa DI box natin. At sa DI box meron siyang dalawang output. Yung isang unbalance at saka isang balance out. So yung unbalance out natin, papunta na ito sa pinaka guitar amplifier mismo, no? So meron tayong amplifier na ginagamit kapag tumutugtog, dito na siya nakakonect. And then yung pinaka balance out naman natin, no, itong balance out, papunta naman siya dito sa pinaka mixer input natin, no. So pares lang ang tunog diyan. Kung ano yung lumalabas na tunog dito, ganoon din naman dito sa pinaka balance out natin. Ang pagkakaiba nga lang dito ay yun nga, tinatawag na balance. Yun lang. So kahit ganun pa man,
yung pinaka-output niyan ay halos parehas lang naman dito sa pinaka-unbalance out natin. So, yung out niya ay papasok sa pinaka-mixer, no? Ito yung guitar. And then yung isa pang vocal effects natin, yung headphone out niya ay papasok din sa pinaka-mixer. Yan. Kaya dalawang signal lang nagsasama rito, isang gitara at saka isang vocal. So, kung meron pang sa mga kasama namin na mga gitarista, pwede rin dito silang mag-input para sama-sama kaming maririnig yung pinaka-output. So, yung output ng mixer natin ay ipapasok sa pinaka-mixer amplifier natin na mayroong 4 na channel, stereo out, yan, input. So, yung unang output natin papunta sa transmitter, yung inner monitor natin, at saka isang out natin papunta sa pinaka-camera, yan. So, 4 na channel yan, meron ka pang 2 pang extra na pwedeng i-input doon, no? So, yan yung diagram natin. So, dito sa vocal natin, meron siyang microphone, and then may isa pa siyang out papuntang mixer amplifier, no? Yung pinaka main amplifier. Ayun, doon marinig yung boses. So, yung dito ang magkahiwalay yung tunog. Hiwalay yung sa guitar, hiwalay din yung sa pinaka vocal. Pero pagdating dito, sama-sama na sila. So, kaya maririnig yung pumapasok dito na signal, maririnig sa inner monitor. So, ganyan lang po yung diagram na ginawa natin. So, kung mapapansin nyo, merong mga blue rito. Ito lang yung indication ko kung ilan yung gagamitin kong jack, yung naka-angle jack. So, actually, gumamit ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siyam na jack. Pero, hindi naman lahat. Nalagyan ko ng angle jack. So, yung iba straight. Pero, okay pa rin. Gumagana naman. So, saka ko na lang i-modify yung pinaka, yung mga input jack, output jack. So, yan po yung diagram ng ating ginawang all-in-one pedal board. Ngayon, ang gagawin natin sa video na to ay iti-test natin yung ginawa natin na all-in-one pedal board. So, open natin. Open the sesame. Ayan na siya. Alasin natin ang cover. Ayan, itanggal yung cover natin. Tabi muna natin to. Ayan, para matesting natin ng maigi. So, ang mga gagamitin natin na connection, ito yung connection natin sa microphone. Ito yung connection natin sa microphone. Kabit lang natin yung microphone. Ayan. Cable ng microphone. Tapos, kukonect natin dito sa mauno microphone natin. Ayan. Alright. So, ganyan lang. Ayan. Okay. Tapos, yung isa pang connection natin, yung manggagaling sa vocal natin, galing sa vocal effects, yung headphone, yan. Dito, tapos papasok dito sa mixer natin. Alright. Mas maganda makabili ako ng cable na naka angle 90 degrees para maganda tingnan. Alright, so yan, ganun na lang. Ganyan na lang ang connection. Itong cable na lang. So, okay na. So, ganyan yung setup natin. Tapos, ito yung wireless natin para sa guitar. Ito yung wireless natin para sa guitar. Dito natin i-connect. Ayan, alisin ko muna to kasi masikip. Balik natin. Alright, so i-on natin. Ayan, naka-on na. I-on na rin natin to. Alright, so ganyan lang yung setup. Kunin natin yung ating gitara. So dito sa guitar natin, kakabit natin to. Ayan. Alright. And then, isa pa pala. Kunin natin yung pinaka-power cord natin. Ay, nakakonect dito
Ayan, meron tayo dito. Dito naka-connect. Ayan, nag-power on na siya. Right. Okay. Power on natin. Okay, nag-power on na siya. Isa pang supply para dito sa ating pinaka-mixer amplifier. Kailangan natin ng Type-C na USB. Yan. So, connect natin dito para magkaroon siya ng supply. Lagyan natin dyan, power on natin. Alright, so, ayan, ganyan lang ang setting natin. Okay. So, ito yung output natin. So, yung ating microphone. So, ganyan lang yung input ng microphone. Alright, sunod is yung cable natin papunta sa camera natin para makapag-record tayo. So, ito yung cable natin para sa camera natin. So, ginamit ko dalawang mono jack, pero mas maganda stereo. So, wala pa tayong stereo. So, ito muna gagamitin natin. Yan. So, ganyan lang yung setup natin. At yung dulo nito ay kakabit natin sa camera natin. So, ito yung camera natin mga guys. Yan. Pakita ko sa inyo. So, ito yung camera natin. GoPro lang ito. So, i-connect natin to dito. Yan. Bali, ang setting natin dito ay naka-line in tayo. Line in. Setting natin. Input. Yan, naka-line in tayo. Line in yan. Line in. Para hindi hindi maging distorted yung sound. Alright? Okay. So, setup lang natin ng maigi. So, ayun, nakakonect na. Alright. So, pwede na nating i-hit yung record para makapag-record tayo. So, gagamit lang ako ng isa pang cellphone para sa monitor ng ating ng ating GoPro. Yan. So, ito yung control natin sa GoPro. Kapag enable natin yung pinaka-view niya, makikita niya yung natin dito, yung setup. Ayan. So, ayan, nakikita tayo sa camera. So, pwede na tayong mag-hit ng record dyan at i-adjust na lang natin yung position. Alright, so yun, nagre-record na tayo. Pero, hindi tayo naririnig niyan kasi ang GoPro natin ay dito nakakonect dito sa guitar effects natin at saka microphone. Alright. Alright, so yun, meron na tayong connection. At meron pa pala tayong isang ikakabit. Yung ating wireless. So, ito yung wireless natin, WP10. So, i-connect natin ito. Ayan. Connect muna natin yung pinaka-transmitter natin. So, yung transmitter natin ay dito lang siya nakakonect. Ayan. Then, power on ko na siya. Pagsabayan ko na itong i-power on. And then, yung ating headset. So, ito yung headset na ginagamit ko, na nabili ko sa Lazada. Yan. Yan yung headset na gagamitin natin. Okay. So, lagay ko lang sa akin tenga. Ito yung para sa right.
Ito naman yung para sa left. Okay na? So, iano ko lang sa likod ko. Yan, ganyan. Para hindi mabala tayo sa yung cable. Tapos, kabit na natin dito. Hello, mic test. Ay, meron na pala. Narinig ko sa sarili ko. Parang may umuugong. Hello, naririnig nyo ba ako? Alright, so ito yung sound na to ay nanggagaling na mismo dito sa ating pinaka-microphone sa ating Guitar FX. Ayan, yan na yun. Ito na yung sound na naririnig nyo. So kung lalagyan natin siya ng reverb. Hello? Hello, hello? Yan. So pag in-enhance pa natin yung sound natin, yung voice natin, mag-iiba pa yun. Sound. Hello, mic test. Hello, mic test. Yeah. Hello, mic test. Hello. Alright. So, yan guys. Napansin nyo naman na yung sound na narinig nyo ay galing na dito sa ating Guitar FX. At the same time, ay nire-record ng ating GoPro camera. Alright. So, okay ba? Malakas ba yung natin mic? Pwede pa natin taasan yan kung kailangan natin taasan yung microphone natin. Hello, sound, mic test. Hello, sound, mic test, sound. So, patugtugin naman natin yung yung ating gitara. Lagay lang natin dito sa gilid yung natin para hindi sa tamaan ng gitara. Yan, dito natin lagay sa kabila. Hello. Volume natin. Ayun, tumutunog. Ay, pumalo. So, ito yung clean sound. Ay, mapalo sa ating lamesa. Iba yung sound natin. Yung out natin ay manggagaling dun sa natin, sa DI box. Sa DI box nanggagaling yung natin, yung output ng gitara. Tapos papasok dito sa mixer natin. So ito yung kanyang volume paasan. Gusto pa natin paasan yan. Ito yung effects natin, reverb. Pwede natin gamitan ng ng MIDI universe. Alright, so yan yung tunog. Kaya kapag yung mga kasama nyo ay buo na kayo, so pwede pa tayo mag-input dito sa pinaka-mixer natin. Meron pa tayong available na 4. Pwedeng isang guitarist, isang drummer, at saka kung meron nagpa-piano, ayun. So meron pa ang extra isa, Pwede yung isa, pwede sigurong microphone, para kung magsisenyas, Halimbawa sa simbahan, magko-command kung verse, chorus, so meron nagsasalita. Chorus, So maririnig nila lahat yung mga nakakonect sa in-ear monitor, Alright. So, yeah, successful, umana.
madalas ay na magmaksak ng natin. Madalas na inaawit sa simbahan namin. Alright. So yan, at the same time, dalawa yung camera natin. Ayun, may isa pa tayong camera doon. At may isa pa tayong camera dito. Ito yung ating GoPro. Alright. Lagyan natin ng konting reverb. Mali yung intro natin ah. Ulit. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos ng aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Lagyan natin ng harmony. Kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin. Ayun. Alright. So, ayan guys, yung testing natin. At yun, successful, no? Successful yung pagkakagawa natin. So, kung gusto niyo yung tularan, so pinakita ko naman sa inyo yung diagram, yung kung paano yung kanyang connection, ano. So, alright. So, yan, okay na okay. Goods na goods. Alright mga guys, so sana nagustuhan nyo itong video na to. So hanggang sa muli, magkita-kita na lang ulit tayo sa mga next video. Kung meron kayong mga katanungan about dito sa guitar effects, no? Sabagay, madali lang naman itong gawin eh. Basta marunong lang kayong maghinang, no? Magdugtong-dugtong na mga kable. Kasi yung mga kable na ginamit ko dito, yung maiksi lang. So pinutol ko, tapos dinugtungan ko para humaba lang siya, no? So, yan, okay naman. At wala naman siyang noise, ano. Although merong noise ng konti kasi gumagana yung aircon namin dito. Okay. So, meron siyang noise ng konti. So para okay naman siya. So, right. Thank you sa panonood guys. God bless po sa inyong lahat. Peace.